Yes, tinuod yun ni, no? A leader who continues to break barriers, lift, lifted others up, and inspire us to believe that success is possible when we lead with purpose, no? Itong tao na ito is noong mag-start ako ng mag-enroll ako sa 90-day program sa batch 2 level up. Talagang I accepted her as my mentor heartedly, no? At saka talagang align sa kanya ang kanyang nickname, no? Dahil sa kanyang alindog na beauty. So talagang napaka-hardworking nitong tao nito. So please help me welcome with virtual claps and hearts our mentor, no? A former call center agent, online seller, carinderia owner, and of course a hardworking and passionate leader whose love for her families, her drive in building the business. Oh my. Of course, nominee 2016 Lifestyles Philippines highest group growth award. Winner 2017 Lifestyles Philippines highest group growth award. Nominee 2022 Lifestyles Philippines Persistence and Perseverance Award. Achieved the highest rank of Lifestyles Global Network. Please help me welcome our global marketing director, Maria Neflorin Gabuya. The floor is yours, GMD. Wow, good morning, good morning, good morning. Good morning, Ma'am Weng. Wow, thank you so much for that wonderful introduction. Di ba? Grabe, may alindog ako. Mugin akong kanon kaning take away. Alindog. So, good morning. And of course, congratulations to Ma'am Weng kay Gabi Kuanlan. Good morning, Ma'am Lucille. Short notice lang, but then she accepted the challenge kay Gabatch 2. 90 days na gid siya. So, lalabas na ang mga tigre ng Negros dahil sa 90 days. Good morning, Sir Mark! Good morning, Ma'am Zinaida. Si Sir Mark, di ako nakita dali, oh. Good morning, Ma'am Malu. Good morning, Ma'am Rodeline. Good morning, NMD Feli. Good morning, everyone. Are you all excited? So, paki-open ng camera sa mga excited para ma-excite naman ako. Para may good morning, Ma'am Joy. Para may makita ako dito at saka ma-inspire ako mag-talk. Kasi may nakikita ako mga tao, hindi lang yung camera ko yung na nakikita ko. Yes or yes? Yes, Ma'am Sinaida. Good morning, Ma'am Sarah. So, good morning, good morning, good morning. It's another week and it's another day 2 of our 90 days challenge. I'm sure marami dyan, wow, Sir Disho, super excited daw siya, di ba? Marami dyan excited ngayon, di ba? Kailangan every Monday, i-block off talaga natin yung 10 o'clock until 12 o'clock. Wala talaga tayo dapat na schedule. Kasi, di ba, this is our charger. Di ba? Every Monday talaga, before we go out and spread our mission, kailangan tayong mag-charge para paglabas natin, recharge tayo, di ba? Yung the excitement natin umaapaw, di ba? Yung voltahe natin, grabe, kuhan talaga, full of battery tayo. So, thank you everyone. And thank you of course, di ba, pinawisan daw si Ma'am Rowena. Thank you everyone for opening your camera. I honor you all. And, it's nice to see you virtually. So, di na tayo tagal-tagal pa, di ba? It's 10:20 already. So, let's start the ball rolling. So, before I begin, mayroon muna ako disclaimer. Magdi-disclaimer talaga ako kasi baka sabihin nyo, ay grabe naman siya magsalita dyan. Para naman siyang sino, para naman ano yung naabot niya. Kaya, meron akong disclaimer para sabihin sa inyo na I am not a perfect leader. Hindi pa ako perfecto na leader. At saka, hindi din ako magaling na distributor. But then, this topic, I choose this topic because I know lahat tayo magli-learn sa topic na ito. I have many regrets
super many regrets. I have many flaws. And how I wish I've done things the other way around. Marami akong naging what ifs at marami akong naging disappointment. But this morning, all I can do and all I want you to do is to learn sa hindi naman tayo pwedeng mag-live with regrets, di ba? So let's accept kung ano yung situation natin, and of course, let's learn from all those mistakes, from all those disappointments sa past months natin. Now we're building the business. And today, I choose to give my 100% because like all of you, good morning mga Philomena, like all of you, I am also growing. I am also learning, learning to become our fit leader, the right leader. Good morning, Ma'am Carol. Carol, learning to push through all the struggles because I want to finish this last 90 days strong. Yes or yes? Gusto niyo bang maging successful sa last 90 days natin? Pakitype nga ng yes if gusto niyo. Yes, sabi ni Ma'am Lucille. Ma'am Zinaida, yes, of course. So now, let me ask you. Meron tayong question muna dito. Sino dito yung nagsimula yung taon na grabe yung fire talaga sa mata, 'di ba? Sa yung dream ay yung dream sa puso niyo talaga umaapaw, 'di ba? Meron kayong mga big plans para sa business ninyo. Pero along the way, 'di ba? After March, after June, 'di ba? Parang life got the way, 'di ba? Parang maraming rejections sa dumadating, yung sales nagsuslow, yung team na unti-unting nawawala, 'di ba? Nalalagas, 'di ba? Ma'am Rowena, yes daw, 'di ba? Or maybe gusto mo nang sumuko, 'di ba? Gusto ko nang mag-quit na lang ako, mag-concentrate na lang ako sa trabaho ko, kaya mag-business na lang ako ng iba, 'di ba? Sino ba? Yung feeling. So, 'di ba? Dami kanina nag-comment. So, thank you so much sa honesty ninyo. Thank you so much sa pagbibigay ng honest na sabi ni Ma'am Carol, ni Ma'am Joey, grabe mga downline ko to. 'Di ba? Sabi nila yes daw, sila daw. So thank you so much. I honor your authenticity. So I feel you, I see you. Kaya super importante yung topic natin ngayon because we're going to talk about ang topic natin ngayon pala is, nakalimutan ko, finish strong, the last 90 days sprint, the pain before the push, the joy after birth. Di ba? Grabe, ang ganda ng topic natin kayo ngayon. So, before, ako lang nang nagsabi na maganda, di ba? So, good morning, Ma'am Adele. So, before tayo mag-dive in, question na naman ulit. Sino dito yung naka-experience na yung feeling halos buong taon nagkakayod ka pero walang breakthrough na nangyayari sa'yo? O kaya yung tipong sabihin mo na lang kay Lord, Lord, kailan mo kaya ibibigay yung leader ko, di ba? Lord, kailan ba magtatrabaho yung mga downlines niyo ko, di ba? Nakakapagod na, di ba? Gusto ko na mag-quit o kaya bumalik sa work ko. So, sino ba dito? Yung ganyan yung feeling. Let's be honest. Me, si Ma'am Rowena, me, Ma'am Marcel, me, grabe yung mga downlines ko, Ma'am Jovi, Ma'am Myra, Ma'am Philaine, di ba? At least may hindi downline ko na nagsabi na me, di ba? Ang dami kasi pati nga ako, nagsasabi na talaga ako, quit na ako, surrender na ako, pero grabe talaga, pag yung mission talaga ng lifestyles, Ma'am LV din pala, di ba? Pag yung mission ng lifestyles talaga nasa puso natin, di ba? Kung gusto na nating mag-quit, di ba? Grabe, may mag-order. O kaya magkano ba yung starter kit, mga ganon. Yun yung mangyayari, di ba? Na-experience niyo ba yun? So, kung ikaw yon, di ba? Tama po, sabi ni Ma'am Joey. So, kung ikaw yon, good news. Hindi ka nag-iisa kasi yun din yung feeling ko. At alam ko, lahat tayo dumadaan din. Kahit nga ako. Yes or yes. So, pero ito yung katotohanan. The year is not yet over. Di ba? May ilang days pa tayo before December 31. And we still have ilang days? More than 90 days. Di ba? And this last 90 days could be the most powerful sprint of your life. Di ba? Amen. Amen talaga. So, ngayon, i-relate natin ito sa isang nanay. Di ba? Yung isang nanay, di ba, nagdadala siya ng bata or nabubuntis siya for 9 months, di ba?
Pero sa dulo doon, di ba, may mga labor pains, may iyakan, yung hirap, yung iba sabi, pag nanganak daw ka, parang isang tiil ba, o sa isang paa mo, nasa hukay na, di ba? Kasi hindi natin alam kung mabubuhay ba yung nanganganak, di ba? Pero pag nag-push ka hanggang sa dulo, merong reward. Yes or yes? Merong beautiful, brand new life na lalabas sa sinapupunan mo. Parang ganon din tayo sa business. The last 90 days is our push season. So this 90 days, ito na yung push season natin. Painful? Yes, painful talaga. Exhausting? Napaka-exhausting kasi lahat ng effort natin, di ba, ibibigay natin na kay it's now or never na. Pero yung reward, daw, ang naghihintay sa atin is the finish line. So ngayon, magsimula tayo. Let's all engage and listen with open heart. No judgment because we will be learning from one another. And of course, let's cheer one another kasi nga as Lifestyles family. So, naghihintay yung success natin kahit mahirap, kahit pagod, maraming dahilan, we will finish strong. So are you all excited? Are you all ready? So sure ako, meron kayong nararamdaman ng mga pagod, rejection, and frustration, and even doubts while building the business. Pero hindi yan katapusan because, sabi nga sa slide, your pain today is the preparation for your breakthrough tomorrow. Di ba ang ganda? Ito pala na pagdaanan natin is, yung mga challenges pala natin is para sa breakthrough moment natin. So lahat ng challenges na naranasan natin, it's shaping us to become a better distributor. Nagbibuild yan ng resilience natin, di ba? It's giving us the strength to finish strong and claim the results na we are working for. So, alam ko, di ba, let's all be honest, hindi madali yung pagla-lifestyle, yung journey natin, yung business natin, hindi siya madali. Pero, di ba, doable siya. And ngayon, I want to talk about what every distributor experiences, di ba? Ang mga napagdaanan ng mga common na struggle ng mga experience ng mga distributors. Kasi once we understand the struggle, yung own struggles mo, pati yung mga struggles ng mga downlines mo, yung mga business partners mo, then we can prepare and actually turn them into a stepping stone na magkaroon tayo ng breakthrough this 90 days. So let's take a look the reality of the business, the challenges, yung mga test na nagpupush sa atin, and sometimes, 'di ba, nagque-question tayo, should I continue, 'di ba? Kasi sometimes talaga parang feeling natin, tama pa ba 'tong ginagawa ko? 'Di ba? Okay pa ba 'to? So next slide please, Ma'am G. Thank you to Ma'am G na nag-akong conference kani gakuan sa ako ang slide. So the common struggles, a distributor struggles, ito reality talaga to, di ba? Yung napapagod ka na kaka-explain, tapos yung prospect mo no show pa rin, di ba? Gabi, ang dami mo in-invite ng PK tour, yung mga hope, pero kahit isa walang nag-join, di ba? Walang nag-attend. So parang na-frustrate ka na kung tama pa ba 'tong ginagawa ko, di ba? Then ano pa, yung team mo parang natutulog. Gising, 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 di ba? Dapat kasi ikaw na lang yung lumalaban, pero feeling mo ako na lang mag-isa, saan na yung mga tao ko, di ba? Then yung mga bills, yung expenses, yung utang, di ba? Lumalaki, pero yung income maliit, di ba? Nakakapagod kaya yon. Then yung iba nakikita mo sa Facebook na nagta-travel sa ibang lugar, di ba? Ang dami nilang mga achievements, pero ikaw nandyan pa rin sa inyo, di ba? I solved the audio problem. Oh, sabi ni Mark, I solved the audio problem daw. So, okay lang? Okay lang, GMD. Malakas boses Sige. mo. Okay, thank you. So, sabi ni Marcel, relate daw. Okay, thank you for that heads up. So, di ba? Parang feeling mo, ano na ba to? Tama pa ba itong ginagawa ko, di ba? Deep inside, love mo yung mission, di ba? Pero minsan, tinatanong mo sa sarili mo, Lord, kaya ko pa ba? Di ba? Or Lord, para dito ba talaga ako sa Lifestyles? Di ba? Totoo, lahat ito nangyayari sa atin. Ang hirap, ang bigat.
minsan nga gusto na talaga natin sumuko, pero ito yung magandang balita, di ba? Lahat ng pain, lahat ng mga experiences, lahat ng mga disappointments na napagdadaanan natin ngayon, valid yan. Kasi hindi ka nag-iisa. Kahit ako nga, di ba nga, na GMD na nagdumadaan pa rin ng ganyan. So, kahit yung mga top leaders natin na iniidolo natin, dumaan din sila sa stage na yan. Kasi the journey of a distributor, hindi yan puro roses. Yung roses, may thorns talaga yan. So, kalakip dyan, ang kagandahan ng roses, meron talaga mga tinik. So, puro yes yung business natin, may mga no's din. Kaya hindi pwede tayong ma-discourage. So, hindi puro breakthrough. Di ba? May breakdowns rin. Di ba? Umiiyak tayo sa mga uplines natin kasi nga may mga challenges tayo, pero ito yung truth. Pain is part of progress. Di ba? Yung failures natin, hindi yan opposite of success. When you fail, hindi sabihin na palpak na talaga. But then, yung failure is very essential. Very kaning sa growth mo, sa part of your success, part talaga yung failure sa success mo. Like sa isang nanay, ang tunay talaga na ang labor talaga, masakit talaga ang labor, di ba? Sino ba mga nanay dito? Sino ba naka-experience ng mga anak, di ba? Grabe, gusto mo nang mag-stop na, oy, pwede anesthesia na ako kasi hindi na ako makairi, di ba? Masakit siya. Malapit na lalabas yung bata, di ba? Ang sakit, grabe ang sakit. So, ibig sabihin kung grabe na talaga yung mga disappointments natin ngayon, yung mga pains natin sa business, ibig sabihin yan, the breakthrough is coming. Yes or yes. So, hindi yan, ibig sabihin, back to zero. Ang ibig sabihin yan, lalabas na yung baby mo, lalabas na yung breakthrough mo. So, kung ngayon, nahihirapan ka, take this as a sign. Sign to na lalabas na yung baby natin, lalabas na yung leader natin, na malapit na tayo sa breakthrough natin. Yes or yes? And ito na yung last 90 days na bakit siya crucial? Kasi kailangan talaga yung whole mind, body, soul, di ba? Action talaga, hindi kailangan talaga ng action kasi ito yung stage na to yung kailangan na talaga nating mag-push kasi malapit na ang December 31. So this season, kahit pagod, kailangan natin i-give it all, di ba? Maglabas na tayo sa mga lungga natin kasi ito na yung magdi-define sa ending natin. So, sa buong taon, kung mabagal yung progress natin, huwag kang mag-alala kasi we can rewrite our story. We can rewrite the ending. Hindi importante yung nagdaan, di ba? Ang importante kung ano yung maging ending sa last 90 days natin. Yes or yes? Sabi ni Ma'am Rodeline, yes. So ngayon, pag-usapan natin ang pinaka-powerful tools based on my based sa akin to na yung kailangan natin na tools para maging matapos natin yung 90 days strong with energy, focus, and determination para makuha natin yung gusto na result na gusto natin. Yes or yes? So, paglalabas na yung baby natin, yung result natin in the last 90 days, of course, ma-happy na tayo, di ba? So, ang tinatawag ko dito is sandali. Ang birthing method pala. Sorry. So, birthing method, di ba? Yung business natin, para siya, sige ma'am, next ma'am G. So, yung business natin, para siyang, para tayo nanganak, di ba? Ang analogy is para tayo nanganak. So, yung pregnancy natin, di ba? Pregnancy natin, first to 6 months, di ba? Para na-planting tayo, foundation yon para maging pero wala pa tayong resulta na makikita. Pero may growth yan. Pero hindi natin nakikita yung sa business natin. Nag-invite tayo, nagpa-prospecting, nag-social media post. So, kahit walang resulta, walang maliit na effort dyan kasi nabibuild pa tayo ng foundation. Then, sa labor pains, 7 to 8 months, doon na lalabas yung challenge. Di ba? Parang first few months mo sa business, di ba? Excited ka. Ang dali mo ma-promote ng ED, di ba? Parang ang dali lang talaga. Pero pag sa 7 to 8 months na, doon ka na naka-experience ng mga doubts, ng mga challenges, di ba? Para siyang
contractions, di ba? Napapagod ka na sa kakairi, wala kang tulog, may mga doubts ka sa upline mo, sa mga business partners mo, di ba? Sa business naman, ang daming rejection, di ba? Parang na-magnify mo na yung rejection mo, di ba? Yung mga no's nila, parang ang sakit-sakit talaga sa dibdib, di ba? Yung mga yung team mo naging inactive na kasi hindi wala nakikita na growth. So parang kayo lahat naging pantay na lahat na kayo, wala na momentum, di ba? Ito na yung slow months. But remember, the pain is equal to growth. Merong growth na nangyayari dyan during those months, di ba? Then the last 90 days, which is ngayon, di ba? Nasa second day na tayo ngayon, dito na talaga kailangan tayo ng maximum effort, di ba? Kasi final push na to para sa delivery. So, kailangan mo, yung strength mo talaga, yung lahat ng effort mo, dito ibubuhos na talaga. Wala nang pabebe. Diba? Sa business natin, sa huling 90 days, ito na itong kailangan talaga natin pumausap 3 to 5 people o kaya 5 or more, diba? Yung follow-up natin, kung hindi yung iba, hindi pa uminom, diba? Or hindi pa nag-join sa business, i-follow up natin. Then mayroon tayong massive presentations kasi, di ba, kailangan talaga natin mag-massive presentation para may follow up tayo. And of course, magkakaroon tayo ng team motivation. Ngayon, ang kagandahan is pwede na online, di ba? Then, mga trainings online. So, ang push na ito na yung magdi-determine sa ending ng taon mo. So, December 15, di ba? Yung check-in natin sa Lifestyle, December 15. So, dito na maging resulta kung nag-effort ba talaga. Then, yung birth or the year-end results. So, ito na yung payoff or success. Dito, yung mga tears, di ba? Yung mga iyak natin, yung mga singot, basta kay singot, yung mga walang kain, di ba? Ma-turn na siya into joy kasi magkakaroon ka ng resulta. Di pawis pala. Thank you, Ma'am Philaine, di ba? Magkakaroon ka ng resulta, maka-join ka sa mga incentives, di ba? O kaya may mga ma-promote, di ba? Yung team mo, kung dating matamlay, naging energetic na lahat, naging inspired na lahat. Then of course, ikaw as a distributor, ikaw as a leader, magkakaroon ka ng personality growth, di ba? Kasi sa lifestyles, di ba? Pwede naman talaga tayo magbenta-benta lang, di ba? Pero grabe, sabi ko sa sarili ko talaga, para tayong washing machine dito. Di ba? Para tayong nilalabhan. Kailangan talaga spin ng spin ng spin. Paikot-ikot talaga para lalabas tayo na maganda, maputi na tayo, di ba? Maputi yung budi. Di ba? Ganon yung mangyayari. Then ano pa, lahat ng effort, para siyang baby na at the end, di ba? Pag nanganak ka na, di ba? Makikita mo yung baby, di ba? Pag makikita mo yung baby, ilagay na sa tabi mo, di ba? Parang, lahat ng pag-irim mo, yung pagod, yung mga sacrifices mo while buntis ka, di ba? Mawawala yan. Lahat ng effort mo sa previous months, mabubunga in 90 days. Yes or yes? So, ngayon, meron akong 4. Next slide, Ma'am G. So, ngayon, meron akong 4 momentum builders para ma-finish natin ito ng strong yung last 90 days natin. Ready na ba kayo? Type nga na ready kung ready na kayo. So kung wala pa yung mga downloads nyo, paki-sabi or paki-send yung link kasi sayang yung topic natin ngayon. So number 1, ready na daw sila Ma'am Abe, Ma'am Caroline, diba? Ma'am Lorna, Ma'am Nene. Ready na. So, here are the 4 momentum builders to finish strong. So, next slide, please. First is, ready na si Ma'am Julian, Ma'am Feli, is vision clarity. Diba? So, see the baby, feel the why. So, diba, pag alam mo na buntis or delayed ka na, diba? Ano ba yung ginagawa mo pag delayed ka na? Diba? Patay. Kung wala kang asawa, talagang mataranta ka. Di ba? Pag wala kang asawa, talagang sabihin mo sa iyo sarili, my God! Delayed ako. Di ba? Pero kung may asawa ka, of course, mahahappy ka, di ba? Kasi buntis ka, for sure, pag delayed ka, buntis ka talaga. Yes or yes? So, di ba? So, pag nagpa-check up ka, then nakita mo na, alam na ni doktor,
nag-feeling, di ba? So, sabi ni Twing. So, alam na ng doctor na delayed ka ilang weeks. So, malalaman, ika-count niya yan, malalaman niya kung kailan ka due. Di ba? Kailan due? Kailan lalabas yung baby mo, di ba? So, here in our kailangan talaga natin may vision clarity. So, pag ang doctor sabihin na due ka sa December, of course, maghahanda ka, di ba? First month pa lang, di ba? Kung alam mo na yung, I mean, pag ilang months, kung alam mo na yung gender, di ba? Ano bang ginagawa mo? Bumibili ka na ng mga gamit, di ba? Kahit hindi mo pa sure kung malaki ba yung baby mo, di ba? Kasi nag-ready ka. So same sa atin, like distributors, we must know exactly what you're pushing for, di ba? Dapat alam natin kung gaano kaimportante yung vision natin, di ba? Kaya, di ba, yung why natin sa business natin, di ba? Kailangan laging, halos lahat na speakers talaga, laging sinasabi, your why, di ba? Nakakaumay na, di ba? Pero kung ikaw talaga seryoso in building the business, di ba? I-take by heart talaga mo yung why mo. I remember talaga last year, Gabi, yun talaga yung laging testimony ni Ma'am Lucille, ni Ma'am G, di ba? Kasi meron kaming group na vision board making, doon talaga nila na klaro na grabe, kailangan talaga natin maglagay sa vision board kasi ito yung magiging gagawin natin, di ba? Ito yung magiging, ang tawag ito, parang blueprint sa business natin. So, kung alam mo talaga yung why mo, kahit ano kapagod ka na, kahit gaano kalaki yung mga challenges na na-experience mo, hindi ka susuko, di ba? Yes or yes? Sino ba dito yung decades na in lifestyles or 5 to 10 years with lifestyle? Sino ba dito? Pakitype nga ng yes or one kung ikaw yan. Yes, guide na gagawin mo, di ba? I am the Sheila One, di ba? Lahat tayo yung mga decades na here in lifestyles, di ba? Bakit tayo nandito pa rin? Kasi alam talaga natin yung end point nito. Kung may mga struggles man tayo na pagdaanan, it's just part, di ba? Part ito sa magiging resulta, magiging ano yung future natin, di ba? So, yung clarity of vision is knowing kung bakit kailangan natin and why we keep on pushing every single day sa buhay natin na nag-be-lifestyle tayo. So, clarity about your vision is the first step to turning the invisible to visible. Sabi yan ni Tony Robbins, hindi yan ako nagsabi, di ba? Kailangan talaga natin maging klaro sa vision natin kasi yung mga hindi natin nakikita, magiging reality siya or magiging true to life siya. Yes or yes? So, imagine yung January, nagawa tayo ng vision board. So, ito yung vision board ko, nakakahiya, di ba? Kasi parang ang konti lang talaga yung natutupad dyan. Pero I still have 90 days na matutupad dyan. Kaya I believe with God's grace talaga na for sure mayroong ma-check off dyan. So imagine, di ba, nung January, di ba, naggawa tayo ng vision board, di ba? Excited tayo sa magiging dream life natin every day. Tinitingnan talaga natin yung vision board natin kasi we believe na mangyayari talaga. Kasi dito sa Lifestyles, it's always believe first and you will see. So, yung future ng family mo, di ba? Gusto natin magkakaroon ng comfortable life yung family natin, makapag-aral yung mga anak natin, magkakaroon tayo ng bahay, yung travels, yung tuition fee ng mga anak natin, and of course, the lifestyles na gusto natin. So, yun yung mga resulta, kung sa pregnancy pa, ito yung magiging baby, di ba? At ito yung baby sa business mo. So, lahat ng every invite na ginagawa natin, every presentation, di ba? Every follow-up na ginagawa natin, naghahanda ito sa breakthrough natin, di ba? So, para siyang nagbubuntis, di ba? Kailangan ka uminom ng gatas, uminom ng iron, di ba? Kung ano-ano yung ginagawa sa buntis, di ba? Yung pag alam mong buntis ka, baby ka na, di ba? Di ba gusto mo breakfast in bed, di ba? Mga gano'n na. So parang, hindi ako kaning slow lang ako ngayon kasi buntis ako. Parang gano'n ba? Pero, di ba, ito yon dapat piniprepare natin yung sarili natin. So, ang vision is like the magnet. Ito yung magnet na nagpo-pull sa atin
pull us forward or push us forward kahit stuck ka na. Di ba? Sometimes talaga ayaw mo nang lumabas, ayaw mo nang magtrabaho kasi puro problema, di ba? Puro challenges lang ang na mag-define natin. Pero dapat tandaan natin na hindi lang ito tungkol sa goals natin. Ito yung dahilan, yung vision of clarity is yung dahilan for us to keep moving kahit pagod na yung katawan natin, di ba? Kahit napapagod na tayo sa rejections, di ba? Kahit nakaka-drain, nakaka-burn out na talaga. Sabi nga dito sa Proverbs 29-18, where there is no vision, the people will perish. Yes or yes? Kaya marami na, talaga mga distributors na nag-equip kasi nga hindi talaga clear sa kanila kung ano yung vision nila here in lifestyles. Hindi clear sa kanila na mayroong endpoint. Yung lahat ng mga sacrifices, struggles, mga disappointments na naranasan natin, merong katapusan niyan, di ba? We just need to keep going, to hold on, di ba? Sa lahat-lahat because kung may clarity tayo sa vision. So, di ba, tingnan nyo, ngayon, di ba, ang dami kayong distributors natin, thousands of distributor, pero 98 lang yung clear, 98 ba yun? 95. Yung clear sa vision nila na yung trainings is part sa pag-grow natin sa business. Yes or yes? So, ngayon, tanongin niyo yung sarili ninyo, ano ba ang nakikita niyo sa dulo niyo sa journey? Or ano ba yung baby niyo paglabas sa journey? Paglabas na yung baby niyo, ano ba yung magiging in December 31, ano ba yung lalabas sa dulo niyo when you fight this 90 days? Ano ba? So, di ba? I don't know kung ano yung mga sagot nyo, but ako talaga, I'm sure na in December 31, magkakaroon ako ng family gathering na masaya kami lahat, 'di ba? 'Yun talaga yung pinaka-goal ko na maging masaya yung December 31, yung pagsalubong sa New Year, maging masaya kasi nga in the last 90 days lumaban ako. Yes or yes? So keep that vision vivid. Dapat makikita mo talaga na debt-free ako, 'di ba? Makikita mo na nagda-drive ka na ng bagong sasakyan mo, 'di ba? Nakikita mo na yung anak mo na gumag-graduate. So keep them alive because that is your why. Yes, the new car, sabi ni Ma'am Nene, di ba? Ito yung power natin. Ito lang talaga yung super power natin. Walang iba. Di ba? Then number two, next Ma'am G, number two is daily consistency. So, small steps, pero big results. So, it's not about being perfect. It's about effort. And when you bring that effort every single day, that's where transformation happens. Sabi ni Jillian Michaels. Di ba? Kagaya ng pagbubuntis. Di ba? Halos every month or nakalimutan ko na kung magbuntis ka, di ba? Mayroon kang hospital visits, di ba? Kailangan mo talaga bumisita sa doktor, may prenatal ka, di ba? Mag-exercise ka, iinom ka ng, yes, monthly ang prenatal. Iinom ka ng gatas, di ba? Mag-anmam ka. Every day yan. So, yan yung ginagawa mo consistently. Kasi gusto mo, paglabas ng baby mo, healthy, di ba? Walang diferensya kasi nag-iingat ka. So, ginagawa mo yan intra lang ginainom sa buntis. Wow. Ma'am Sheila, si IMD Sheila, intra lang daw, di ba? Si Ma'am Philay, anmam, calcium, iron, folic acid. So, di ba? Meron kang ginagawa every day, consistently, kasi gusto mo, paglabas ng baby, healthy siya. Yes or yes? So, same yan sa business natin. Meron tayong tinatawag na daily follow-ups, meron tayong presentations, product use, di ba? Because sabi nga, daily consistency is everything, di ba? Yung business natin hindi natin ginagawa kung may upline lang, di ba? Or kung nakikita ka ni upline, kahit hindi ka nakikita ni upline kung ano yung ginagawa mo, di ba? Ginagawa mo siya kasi you are accountable sa dreams mo at saka sa pamilya mo. So hindi kailangan agad malaking steps, hindi kailangan agad na malaking steps or kailangan mo talaga ibomba mo talaga in just one day. Diba? Kasi what matters most is yung everyday na ginagawa mo, kahit maliit lang yan, basta ina-actionan mo, meron talagang mangyayari. Yes or yes? So, yung every invite mo, Sir Mark, I'm so sorry because my English is so little.
So bahala ka na si Ma'am Lucille na or si Ma'am Gina yung translate sa'yo because my English is just very small. So my Tagalog even is very small, but then I'll do my best para lang talaga to serve you today. Yes or yes. So every invite na ginagawa mo, di ba? English is limited edition. You go to IMD Sheila because IMD Sheila can translate that. So every follow-up na tinatawagan mo sila, di ba? Every present, yes, the slides will help explain. Thank you, Ma'am Philaine. Grabe talaga sa Philaine. Napaka-smart. So every presentation na ino-offer mo, di ba? Para yung constructions, di ba? Contraction sa labor na ulit-ulit, nakakapagod, minsan naiiyak ka na, di ba? Ako, alam ko talaga si IMD Sheila, pag nung buntis siya, eng-eng. Napaka-eng-eng niya. So, di ba? Minsan iiyak ka lang. Pero, sa bawat mga sakit, di ba? Nagpupush ka kasi gusto mo talaga or nag-e-effort ka na i-take care yung baby mo kasi paglalabas yan, di ba? Gusto mo healthy siya. So, kung consistent ka, kahit matagal yung progress, eventually, lalabas din yung resulta. So, Mama Maricel, huwag ka talagang magduda sa sarili mo because you're in the right track. So, kahit mahina, 'di ba? Kahit kaning hindi siya mabilis yung progress, but then you're still growing every day. Sabi nga ni James Clear, so hindi pala si GMD Eva yung nagsabi dito. Si James Clear pala yung nagsabi na improve just 1% every day and in a year you'll be 37 times better than you are today, 'di ba? Imagine ang one day talaga is accumulation. Accumulation yan. So, sabihin mo pagka cut off, wala kang 1-2 points, it's because you're not doing the lifestyle business consistency. So, you're welcome, Marcel. So, hindi natin pwede i-blame si upline, di ba? Hindi natin pwede i-blame si downline, di ba? Because ang business natin tayo yung nagdadala. So, sabi nga ng Colossians 3:23, whatever you do you do it heartily as to the Lord, di ba? Kasi pag half-hearted ka lang sa lifestyle business mo, magtataka ka talaga. Bakit ang effort ko? Pero para yung iba hindi nag-e-effort, di ba? Parang bakit nagtatrabaho naman ako? Pero ang tanong, everyday mo ba siya ginagawa? Di ba? Kasi kung everyday mo siya ginagawa, it's very impossible na wala ka talagang magiging resulta. Yes or yes? Kaya think about it. Kung ano yung gusto mo on December 21, di ba? Gusto mo ba mag-antay na lang, di ba? And you will end up December 31 still full of regrets. Kasi hindi mo binago yung ginagawa mo daily or on December 31, you will be a champion, di ba? You'll be the champion because on December 31, mag-sponsor ka na leksyon, o kaya mag-sponsor ka ng feeding program sa mga bata, di ba? Ang ganda, kaya nga yan. Yun talaga yung dream ko every Christmas talaga na makakapagpakain sa mga less fortunate. Yun talaga. So, this 90 days talaga, let's talaga fight talaga for our dreams. So, tuloy natin kahit maliit, basta araw-arawin, yun talaga yung sikreto for us to finish strong. Then, number 3 is, next Ma'am G. Number 3 is team support. So, lean on your birthing team. So, di ba? Pag manganak ka, may nakikita ka na ba? Sus, grabe yung Tagalog. May nakita ka na ba mo? Nakita na ba mo ng anak nga siya ra isa? Kuha na ba kayo na nanganak na mag-isa lang? Be, pakitype nga ng yes kung may nakita kayo mag-isa lang na anak. Di ba wala? Yes po, meron pala. Meron pala ng anak mag-isa. O wala, di ba? Kasi alam ko, pag manganak, di ba, kailangan talaga ng meron talagang kauban. Sa to mamshi, di ba? Pag manganak ka, meron ka talagang kasama kasi sino man yung ano tawag do, putol sa umbilical cord, di ba? O sandali lang, for a while ha kay ang kuan ko,
net ko na wala. Kadali lang. Sorry, sorry. Ah, nalobat. Sorry, sorry. So, di ba? Pag manganak tayo, meron talagang team. Merong team pag manganak ka, kailangan talaga meron kang team. Uy, sandali lang kay nalobat ko. Ay, kabuing. Okay, pag nanganak ka, back to business. Pag manganak ka, kailangan talaga may team, may midwife, may doctor, di ba? Yung iba, ang dami talagang nagsusurround sa kanya, di ba? So may nurse, at saka kung eng-eng ka pa, di ba? Gusto mo, meron ka, yung asawa mo, ano pa talaga, di ba? Kuyugon pa nimo doon sa sulod, di ba? Kasi yung asawa mo, yung video sa iyo, di ba? So, it's a team effort talaga yung panganak. Walang nanganak na mag-isa lang. Kasi alam ko, kahit nasa bahay ka manganak, di ba? Meron talagang midwife, di ba? Kasi sino mag-sterilize, di ba? O may midwife pa, meron talaga. So, meron ka kahit 'di ba kahit yung nasa pool ka lang 'di ba mga anak yung sa bathtub merong mga kasama mag-cheer sa iyo para mag-erect ka 'di ba so pag kagaya yan sa business natin 'di ba hindi natin pwedeng mag-isa gawin yung business natin 'di ba dapat meron ka talagang kasama kasi sabi nga ni Michael Jordan 'di ba hindi lang siya yung magaling 'di ba team sila tinatawag siyang basketball team kasi each person in the team merong strength, merong weaknesses. So 'di ba, merong take kuan kaning sa na mga kuan sa position sa basketball, 'di ba? Bawat isa sa kanila, meron silang assigned job description. Dapat sila meron siyang assigned na job description. So same sa business natin, kailangan natin team kahit gaano ka pa kagaling magbenta, kahit gaano ka pa galing mag-explain, 'di ba? Kahit gaano ka pa magaling, may superpower ka, hindi ka maging GMD kung mag-isa ka lang, di ba? So, in our business, we need to lean to our uplines, di ba? Kailangan nating uplines, kaya huwag natin awayin si upline, di ba? Kailangan natin ng teammates para mag-grow yung business mo, di ba? Kailangan din natin yung crossline kasi para maka-inspire. Pero yung crossline nagsisiraan, hindi yan kailangan sa team mo. Kasi makakasira lang. It's either ikaw ang mawala or yung mga crossline na kina-crossline mo, yun yung kawawa. So dapat, pag crosslining gani, di ba? Sabi nga, magaling naman ako. Sana amshe, di ko kahit ikuan. Di ba? So walang magaling dito, walang magaling. Yes, magaling ang system natin, pero kung gusto mong mag-GMD, kailangan mo ng team. So para pag may team ka, makashare ka ng ideas, di ba? Makamotivate kayo sa bawat isa, makapush kayo together. So kung may mga challenges, mapag-usapan kung ano yung gagawin para ma-hurdle yung challenges, di ba? So kasi pag mag-GMD ka, hindi talaga, yes, need talagang apply. Yes, Ma'am Bell, di ba? Need talaga. So, kahit sabihin, self-manage tayo, self-manage. Ikaw nang bahala sa team mo. Hindi. Kailangan mo talaga ng apply na magsusuporta sa'yo. Hindi man sa field work kasi 'di ba tayo tinuturuan naman tayo sa field but pagluluto sa mga downlines mo 'di ba kailangan mo talaga si upline. Kaya hindi pwede awayin si upline. My God, di jud pwede. Because pag awayin mo si upline, sino ang magluluto sa team mo, di ba? Kung sisiraan mo si upline, sino ang yes, third party credibility. Kung sisiraan mo si upline, sino ang tutulong sa iyo sa paglago ng business mo? Yes or yes? So pag sisiraan mo yung sa upline, for sure, hindi ka talaga mag-GMD. Kasi walang nag-GMD na siya lang mag-isa. So kailangan mo yung tulong ng upline mo para mag-grow yung business mo. So, 'di ba? Like sa pagpapanganak, 'di ba? Hindi naman natin kilala yung doktor, 'di ba? Wala kang Batman, 'di ba? Wow, nag-learning sa Marcel ha. So pag yung nanganak ka, 'di ba? Ang doktor hindi mo na yan kilala, 'di ba? Yung mga midwife, yung mga nurses, yung nag-injection sa iyo, hindi mo yan
kilala sila, di ba? Pero nag-trust ka sa kanila, di ba? Yung buong buhay mo, trust mo sa kanila because alam mo, sila yung expert, sila yung makakatulong sa iyo, di ba? Sila yung makatulong sa iyo para lalabas yung baby mo. Yes or yes? So kapag may doubts ka, may aangat sa iyo. Si upline yan yung maaangat sa iyo. Kapag may mga pagsubok, si upline yan yung magpaalala sa iyo sa goal mo. So, yung team mo is your safety net. So, sabi dito, the strength of your team is measured not by individual power, but the love and effort you share. Di ba? Kailangan talaga sharing each other's strength and weaknesses. So, kung weakness ng isa, dapat hindi mo siya i-magnify as weakness, di ba? Tulungan mo siya. At kung yan, strength mo yan, then offer your strength na ma matukma sa weakness niya. So, di ba, give and take. So kung may team challenge, kung may team support, walang challenge na hindi malalagpasan. Yes or yes? Kasi di ba, pag mga anak, kahit ang hirap ang hirap yung eclampsia na or eclampsia na yung tawag doon, ang hirap na yung nangyari doon sa buntis, di ba? Pero yung meron siyang team, talagang lumabas yung baby na successful. Sabi nga nasa Ecclesiastes 4:9-10, two are better. Sandali, hindi ko mabasa. Two are better than one, for if one fails, the other one will lift him up. Yes or yes? So tulungan. Let's inspire each other. So tanungin mo sarili mo ngayon, sino ba ang kasama mo for the last 90 days? At sino ang nagpupush sa iyo kapag gusto mong sumuko? Makuan niyo ba yan? Matubag man niyo ba yan? Sa matubag, ma-answer niyo ba yan? May mentor. Ma'am Sheila, may mentor niya. May upline, di ba? Meron talagang magpupush sa atin, di ba? Kasi yung upline nyo, yung mentor nyo, wala namang perfect na tao. Talagang walang perfect, di ba? Kung may perfect man, si Lord lang talaga yung perfect. But then, dapat each one of us should be kind enough, should be compassionate enough to to understand each other kasi every one of us has our own flaws, di ba? Lahat tayo may pinagdaanan, di ba? Kahit smile lang si upline, pero hindi nyo alam gaano nakadugmok yung puso niya, di ba? Pero because of her dedication na tulungan yung team, di ba? Talagang sinasagot kayo, tinutulungan kayo because yan yung way na apply nyo to give value. So, let's lean on our uplines, di ba? Let's lean on each other, di ba? Share, inspire, and of course, let's push together as a Lifestyles family, di ba? Yes or yes? Then, next, number 4, Ma'am G. Ano na yun? Yes, sabi ni Ma'am Malu. So, number 4, relentless push. So, finish strong. So, ito na yung pain means breakthrough. Di ba? Grabe. Kuan nyo ba? Na-feel nyo ba yan? Na every time meron kayong challenge, di ba? Every time meron kayong challenge, parang gusto niyo ng mapakamatay, di ba? To the point na gusto niyo mapakamatay kasi nga gabing challenge na talagang parang feeling mo wala na talagang solusyon sa lahat ng mga problema, di ba? But then, yun pala yung yung challenge na pala yun, yung challenge na pala, ay, kayo, lisorang, lisorang magtagalog ko. Yung challenge na yun, iyon pala yung magdadala sa breakthrough season mo. So, relentless effort is the bridge between dreams and reality. Yes or yes? Because the only limit to your impact is your imagination and Bisaya na lang ang view daw. Is your imagination and commitment. So, relentless is the key. Sabi ni Tony Robbins. So, having a vision, being consistent, daily consistency, may daily consistency ka or having a strong support system, di ba? Magaling na yan. Pero hindi yan sapat. Kasi ang difference talaga between those who dream and those who achieve their dreams is the ability to push
relentlessly until the end. Yes or yes? Kan ba kayo? Sang-ayon ba kayo doon, di ba? Parang siyang nanay na pag-labor, lahat ng months ng pain, ng preparation, parang walang saysay kung hindi ibibigay ang final push para ilabas yung baby. Yes, di ba? Kaya yung iba, grabe ng effort na mag-diet, mag-inom ng gatas, di ba? You take care talaga sa baby mo, pero ang nangyari, nasisaryan ka. Kasi nga, hindi mo talaga kinaya. Nag-surrender ka sa final push na pwede naman sana, 40,000 lang yung bill mo, pagpanganak mo, naging 100,000 kasi nga nag-arte-arte ka, di ba? Hindi mo tinapos yung challenge na breakthrough na sana, lalabas na sana, di ba? Worth it pero masakit, di ba? Lalabas na sana yung anak mo pero hindi ka nag-ere. The last final sprint, hindi mo ginawa, di ba? Kaya nasisaryan ka. So ganito din sa business natin, pwede ka magkaroon ng clear na vision, di ba? Meron ka talagang clear na vision, magkakaroon ka ng daily action, consistency, ginagawa mo talaga yung daily job description mo, may team ka naman nagsusuporta sa iyo, pero kung titigil ka ngayon, which is the last 90 days, titigil ka, lahat ng effort masasayang yun. Masasayang talaga yun. Yung mga rejections, yung late nights na wala kang tulog kasi nag-overtime ka pag SPP, di ba? Yung mga trainings sa dinadaluhan mo, mawalang silbi din yan, di ba? Walang mapupuntahan yan pag hindi ka nag-relentlessly nag-push, di ba? Ngayon, this 90 days, ang kailangan talaga natin is the total commitment, mind, body, and soul, na dapat committed tayo na, yes, regret in the end. Committed tayo na i-push talaga, na ipaglaban talaga, talagang magkamatayan na to, dapat tapusin talaga ang 90 days. Hindi lang sa first month excited, mag-pass ng pocket monitor, pagka second month, hindi na nagpapas until 15 na lang, pagka third month, pagtawagan, cannot be reached na, di ba? Dapat i-push talaga. Walang maliit o malaki na effort kasi lahat yan, nagbubuo yan sa breakthrough season natin. So, think about it sa labor, di ba? The last push talaga is the hardest, di ba? Para talaga pag-iri mo talaga, grabe. Murad yung lahat ng mga kusog mo, yung strength mo talaga, di ba? Ilalabas mo talaga yan. Paglabas na ng bag of water, di ba? Grabe talaga. Ilabas na yung sa dibdib, di ba? Grabe, paglabas na ng bag of water, doon talaga, paglalabas na yung baby, grabe mo na thank you Lord talaga, di ba? So yun din yung mangyayari sa atin. Pag nag-push tayo, pag malagpasan natin yung mga challenges na experience natin ngayon, di ba? Lahat na ginagawa natin from January until September or until December, di ba? Mag-e-effort talaga. Yung makakaroon tayo ng reward sa lahat ng effort natin. So, imagine on December, di ba? On December 31, di ba? On December 15, hawak mo na yung check mo na hindi lang siya pambayad ng utang o kaya pambayad ng bills, di ba? Meron ng sobra, di ba? Hindi siya cold cash na dumaan lang sa palad natin, di ba? Meron ka ng allotted na para ipamigay sa mga bata, mag-feeding program ka, di ba? Or kaya mag-celebration, New Year celebration, ikaw yung mag-sponsor ng New Year celebration ng pamilya mo, di ba? Ang sarap ng ganoon, di ba? Makakasama ka sa chairman's dinner kasi nag-qualified ED ka. Then, of course, ma-recognize ka sa gala as the newly promoted elite leader, di ba? Grabe, ang sarap kaya ng feeling na gano'n, di ba? Ma-inspire yung whole team mo, yung last ngayon until ngayon ang ticket nyo hindi pa bayad, di ba? O kaya wala pang nagko-commit para sa gala, pero dahil sa last 90 days, di ba? Automatic yung ang dami mga downlines mo na nasasama sa gala, di ba? Marami magkakaroon ka ng personality growth, magiging grateful ka sa lahat ng bagay, di ba? Then magiging pasensyosa ka na, magiging understanding ka na, magiging compassionate ka na sa bawat isa, di ba? Imagine, ang dami mong pinaghirapan, pero worth it lahat. So, para siya yung baby na lalabas, ito yung magiging success mo na pag makita mo na nagbunga na yung lahat ng effort mo, di ba? Mahahappy ka, di ba? Yung fulfillment, ibang-iba. Yes or yes? So, hindi lang ito
tungkol sa financial reward, di ba? Of course, pag magtatrabaho tayo, di ba may cheque talaga tayo. But tungkol na ito sa confidence na mabibuild tayo, mabibuild natin sa sarili natin. Magkakaroon tayo ng growth, di ba? Kahit wala tayo sa lifestyle, di ba? Magiging confident na tayo or magiging mabait na tayo sa ibang tao. Kasi nga, di ba, na-learn natin na ito pala yung process of becoming successful. So, may legacy ka na iiwan sa team mo at saka of course sa pamilya mo. So, kaya wag tayong tumigil. Yes or yes? So, wag kang mapapahuli sa pagkakataon. Dapat we need to finish strong, finish everything na ato na simulan kasi matatapos din ang lahat ng mga problema natin. So, remember these 4 momentum builders, kailangan siya mag-work together. They need to work hand in hand. Yung vision of clarity natin, ito yung makakakip sa atin na meron pala yung tayong price na tinatanaw, di ba? Meron tayong price na hinihintay, di ba? We are eyeing on the price, di ba? Muna kailangan hindi natin i-enjoy lang natin ang journey kasi pag na-enjoy natin yung journey, of course, ang price natin asam talaga yung price natin. And of course, with daily consistency, we always move step by step, di ba? Every day, di ba? Sinasabi na talaga, packet monitor, fill in, para alam niyo yung progress, di ba? Dapat kumausap tayo ng mga tao, nagpa-follow up, nagpa-counsel tayo, so dapat ginagawa natin yan kasi that's part of our preparation for our breakthrough. Then, of course, yung team support, ito yung mag-carry sa atin. When we are weak, di ba, ang team natin mag-cheer sa atin, kaya mo yan, di ba? Huwag kang susuko, magaling ka, di ba? Yun yung mga teammates natin, sila yung napapush sa atin. So, pag may mga teammates kayo na parang energy suckers or drainers, huwag kayo mapalapit sa kanila kasi kawawa ka. So, dapat doon ka lang sa tao or doon ka lang sa mga teammates mo na nag-i-inspire na sabihin, ang galing mo, di ba? Wow, ang galing mo din. Huwag ka naman magtanong, o ano, nasaan na? Kumusta na yung goal mo? Huwag naman, di ba? Dapat respect. Kasi yung teammates mo or yung ka-team mo, if hindi mo yan downline, crossline mo yan, wala kang karapatan na magtanong kung kumusta na yung business niya, di ba? So, the person na magtanong dyan is yung upline mo. So, pag crossline ka, nagtatanong ka sa business ng crossline mo, that's crosslining already, di ba? So, dapat yung crosslining should be healthy na i-encourage ka, ipupush ka, pero pag narinig mo na may sinisiraan na tao, sinisiraan na upline, ay hindi na yan mabuti. Kasi that's crosslining. So, yun yung makaka-drain sa'yo. So, dapat magpalayo ka doon kasi pag mamalapit ka doon, it's either ikaw ang masipsip, yung energy masipsip, o kaya mawawala ka, the worst, di ba? So, as a team, we need to push each other, di ba? I-magnify the strength of each team. Yung weaknesses, dapat, that's the room for improvement. Yes or yes? So, relentless push, ito yung makapush sa atin para sa breakthrough season natin. So, kung gagamitin natin araw-araw itong 4 momentum builders, I'm sure malapit tayo sa success. So, kailangan lang natin ngayon is tuloy-tuloy lang. Push and push and push until talaga matapos. So, bakit ba natin kailangan mag-push? Next slide please, Ma'am J. Kailangan natin mag-push kasi or mag-pursige kasi the reward is real, di ba? Totoo yung reward. Ang sarap kaya magkaroon ng cheque kagaya ni GMD Jen, di ba? Ang sarap kaya na wala ka ng problema, di ba? Makakatulong ka sa pamilya mo, di ba? O makatulong ka sa mga downlines mo. Yung talagang pinaka-ultimate dream na it's not just for monetary, but then the person na you will become the blessing sa mga tao na nagpipray na maghingi ng instrumento, sino makakatulong, but ikaw yung napili ng Panginoon na maging blessing doon sa tao na yun. Di ba? Ang sarap ng ganun. So, kapag napursigi ka, di ba, may kapalit yung lahat ng sakripisyo mo, di ba? Just like a mother na pag lalabas na yung baby, di ba, nakakalimutan niya yung mga sacrifices na niya. Hindi siya kumakain ng sweets, di ba? Hindi siya ano pa yung mga pains or mga sufferings ng mga buntis, di ba?
Basta the moment na hawakan niya yung baby niya, nakalimutan niya talaga yung lahat ng pains na pinagdaanan niya while nagbubuntis siya. So, same sa atin, di ba? Alam ko talaga kung gaano kapagod, gaano kasakit. Minsan nga, nawawalan tayo ng tulog sa kakaisip. Ano ba talagang dapat gawin para mag-grow yung business natin? Ano ba yung strategy, mga ganun ba? Ang dami mong iniisip para mag-grow, babalik yung sigla mo in building the business. Pero that moment, di ba, that moment na ginagawa mo yan, meron talaga yung reward, yes or yes. So, dito sa business, di ba, ang reward natin, hindi naman baby, but ang reward natin is yung incentives and bonuses, di ba? Magkakaroon ka ng extra income para ibayad sa bills mo at saka bills ng mga kapitbahay mo, di ba? Yung anak ng, yung tuition fee ng anak mo, mababayaran mo, di ba? O kahit simple reward sarili mo, makapag-spa ka, di ka makapahilot ka, di ba? Ang reward na yon. And of course, yung incentive, makaka-join ka sa Taal incentive, training incentive na ako talaga of mga training sa office talaga na grabe, hindi ka lang magiging paglabas mo after the training talagang mag-ibang tao ka talaga. And of course, uh, chairman's dinner, di ba? Hindi lahat pwede makasali sa chairman's dinner, but if ikaw nag-endure ka sa mga struggles mo, matatapos mo yung taon na maging qualifier ka, di ba? Iba talaga yung magiging dating mo. And of course, new rank achieved, di ba? Ito yung proof talaga ng hard work mo na ay, napopromote ka, di ba? Hindi ka lang ED forever, di ba? Hindi ka lang NMD, no more distributors, di ba? IMD. So, ito IMD gani, may mga meaning yan, yung joke na meaning ba? Di ba? Kasi nagbalik ka to basic, nag-back to basic ka, nag-rebuild ka. So, hindi lang sa numero sa chart or numero doon sa, ano ba tao to? Katong three keys to success, yung last slide na hope natin, di ba? Kundi napatunayan mo talaga na totoo yung 1 million, di ba? Totoo yung 70,000, 200,000, 300,000 nga pag naabot mo na yung bagong level mo. And of course, stronger and inspired team. Dahil hindi ka sumuko sa leader, di ba? Lahat ng team mo inspired na ngayon, di ba? They see na meron kang perseverance, meron kang patience sa pag-lead sa team mo. And of course, lahat ng mga teammates mo mag-follow yan. So, hindi man lahat, 'di ba? Meron tayo hindi tayo perfect, may mga flaws tayo, but then for us to be able to build a strong team, kailangan lang talaga magpatawaran, magsinabdanay, understanding, and compassion to each other. Kasi kung bawat isa, puro mataas, walang mapababa, of course, walang team na mabubuo. Yes or yes? And of course, personally, you will grow, di ba? Magkakaroon ka ng confidence. Hindi lang kita yung makukuha mo dito, di ba? Hindi lang kita, but then, yung personality, the person you become after all the challenges na binabato sa'yo, after all the pains, after all the disappointments, the rejection, mag-iibang tao ka na kasi you were able to conquer them all. Maging malakas ka na, hindi lang siya ma-apply mo sa business, but also in your personal lives, everyday lives natin. So, imagine, pag itong apat, mahawakan mo na on December 31, di ba? Ang ganda, 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 ganda natin, di ba? Ang happy-happy natin. So, di ba, push through. Kailangan talaga natin mag-push ngayon. Kahit pagod na tayo, kahit kapito na tayo, kahit burn out na tayo, kailangan talaga nating mag-push. Kasi the reward is real. Huwag natin sayangin yung effort natin from January till today. Kasi pinaghirapan natin to. Deserve natin. Diba? Deserve natin yung rewards na naghihintay sa atin. Dapat lang natin i-push. So next slide, Ma'am G. Push and claim it. Kailangan talaga natin mag-push. Push with faith. Diba? Na maniwala tayo sa vision natin na kahit hindi pa natin nakikita yung dream car natin, hindi pa tayo nakadrive sa dream car natin, hindi pa natin mabayaran yung mga utang natin, hindi pa tayo nakakabili kahit lansang man lang o kaya plywood sa bahay natin, di ba? We need
to believe na yung talagang vision natin maging totoo yan. At saka makikita talaga natin yung resulta natin sa pagtatrabaho natin. Minsan talaga, honestly, personally, ako talaga, I get frustrated. Grabe, frustrate talaga ako kasi parang feeling ko, ginawa ko naman, nagtatrabaho naman ako, pero iba yung resulta. But then, yun nga lang, I always ask for, patience, I always ask for perseverance talaga na, Lord, give me humble heart, give me a patient na mataas talaga na while I'm rebuilding, magkakaroon po ako ng faith in you na lahat ng efforts ko hindi sayang. But then lahat ng efforts ko talaga magbubunga. So, with faith talaga, meron talagang pagpapala yan. So, kapag may faith ka, wala mo nang iyakan, GMD. Yes! Thank you, Lord. Walang iyakan ngayon, di ba? So, kapag may faith ka, hindi ka susuko, di ba? Hindi ka talaga susuko. Kung may faith ka, di ba? May faith ka doon sa birthing team mo, di ba? Yung sa doctor mo, kung buntis ka, di ba? Sa doctor mo, di ba? Kung may faith ka, iiri mo talaga yan, di ba? Hindi ka susuko sa mga contraction, sa mga challenges. Ang pinaka-excited ka talaga is doon sa finish line. So, yung breakthrough na talagang ang tagal na natin inaasam-asam, years, decades na talaga natin inaasam, mangyayari ito talaga. Yung incentive, yung rank achievements, yung stronger team, lahat naka-ready yan sa iyo pag may faith lang tayo talaga sa Panginoon. And of course, dapat we need to push with courage. Kasi with courage, kumikilos tayo kahit takot tayo, di ba? Kahit may doubts tayo, share ko lang talaga, meron kaming family friend ng tagal ko na talagang prospect, pero talagang parang mas nauuna yung takot. But then, last Saturday talaga pinuntahan ko, last Saturday, at nakapush ako ng 2 intra. Imagine ilang years na yan, pero ngayon parang hindi na pwedeng magpabebe kasi kailangan talaga natin tapusin ang 90 days strong and mag-claim tayo sa rewards natin. Then of course, di ba, yung courage, ito yung magtutulak sa atin to take action kahit mayroong rejection, kahit may challenges. And of course, yung courage, ito yung makapagbigay ng lakas sa atin na mag-invite tayo, di ba? Hindi tayo mahiya i-share yung opportunity, yung products natin. Hindi tayo mahiya sa mga downlines natin na tawagin sila, mag-join sa training kasi alam natin yung training is very essential for us to become successful. So, kahit gusto mo na sumuko, di ba? Let's push with courage because sa bawat courage, sa bawat pag-push mo, di ba? Ito yung nagdadala sa atin sa ultimate reward natin. So, pag may courage ka, di ba? Madali natin makuha yung reward natin. At saka yung success natin in 2025, di ba? Ang ganda ng year-end natin. And of course, pagbukas ng January natin. And of course, dapat you need to push with a heart, di ba? Grateful heart, push with heart na hindi lang para lang ito sa iyo. Ginagawa mo, dapat ang atin ilagay talaga, i-mindset talaga natin na nagpupush tayo sa business natin kasi may tao tayong dinala sa business. Hindi pwedeng iwanan sila na successful ka na dyan, okay na ako dyan, bahala sa buhay nila. Hindi pwede. Kasi to become successful, you need to push others up para ikaw din makasuccessful because the true meaning of success, pag may iniwan kayo, kahit kasi nagkaka-down na yon, iniwanan nyo na lang kasi tapos na naman yan, di ba? Tapos ka na dyan, hindi pwedeng ganyan. Dapat, you need to push talaga with heart na kahit sometimes feeling natin, grabe, ang nagagalit ka na, di ba? Na frustrate ka na sa kanya, pero hindi pwede talaga na iiwanan mo siya kasi meron siya mga pangarap, dinala mo siya dito sa lifestyle, so kailangan i-push mo siya na tapusin, let's finish the race, di ba? Tulungan tayo ma-finish yung race. So, hindi lang to ginagawa mo para sa iyong sarili, para sa team mo, but of course, ginagawa mo to para sa pamilya mo. Ito talaga yung pinaka goal ko lang talaga. Nakalimutan ko talaga, di ba?
nung simula tayo sa business, di ba, family talaga, but then along the way, yun talaga yung pinaka-regrets ko na along the way in building the business, nakalimutan ko na it's all about me na ako lang talaga, ako, the business, life as business, nakalimutan ko, naiwan ko yung pamilya ko in building the business. Naiwan ko yung, di ba, yung pinaka-big why ko pala, travel with my family, travel with the kids, pero nakalimutan ko ako na pala yung travel. So, I'll make everything right this time. Ito talaga, I need to be mindful na sa buhay ko, sa ginagawa ko, and I will push my business with a heart kasi yung heart yun nagpapaalala sa atin, di ba? Nagpapaalala sa atin na kung bakit tayo nagsimula. So kailangan talaga natin ma-remember, di ba? Yung pinaka first notebook mo nung nag-join ka sa license, kailangan mo yung buksan. Ano ba yung list of dreams na nilagay mo doon? Di ba? Ang una talaga is family. Sure ako family. Second is car. Second is debt-free. Yun talaga, kasi yun talaga yung nasa sa akin. So, yung heart yung nagbibigay ng meaning sa bawat effort natin. Kasi sometimes, di ba, nakakapagod kaya magtulong sa downline, di ba? Yung downline, wala namang reciprocity, di ba? Nakakapagod, di ba? But then, in this business, hindi pwede mapagod si upline, di ba? Hindi talaga pwede kasi ito talaga yung gusto ko sa lifestyle business kasi, di ba, the person you become in this journey, iba talaga, iba. Magiging mabait ka talaga. If you do this business by heart, for sure, magiging mabait ka. So, sa bawat rejection na nakukuha mo, malalagpasan mo yan kasi yung puso at paggawa, yung bawat push mo, yun yung magkakaroon ka ng effort. Magiging purpose-driven life. Magkakaroon ka ng purpose-driven life, I mean. Kasi hindi lang ito tungkol sa sarili natin, but then tungkol ito sa mga taong dinala natin, tungkol ito sa pamilya natin. So, pag may mga downlines kayo na wala sa training, encourage them to join training. Kasi ang training talaga, ito talaga yung napapalakas sa akin kahit every time I feel down, di ba, na magminaw ragid ko sa mga trainings nga, oy, meron talagang mangyayari sa atin dito. We just need to keep holding on kasi pag may action tayo, di ba, may faith tayo sa Panginoon, of course, may mangyayari talaga. So, lahat yung bawat party sa doubts natin, sa pagod natin in building the business, lahat yung maliliit na party yan, meron yung part sa story mo. So, wag na natin hintayin ang bagong taon na mag-restart tayo, di ba? Ang huling 90 days, ito na yung magdi-define sa success natin. So, we need to push now para mahawakan natin yung reward natin before the year ends. So, habang pinapalakas natin yung sarili natin kumilos, let's give our everything, 100% na talaga. And next, Ma'am G, kailangan at before I end, gusto ko lang iwanan sa inyo yung last verse na gusto ko sandali lang. Dapat pag-isipan nyo, yung pain natin temporary lang to. But remember, the reward is forever. So don't stop, di ba? You can rest, but don't stop, don't quit because the reward is ready for us to claim. Mo lang din siya. So before I end, I would like to impart to you this last verse finish strong and claim 2025 like a true champion. So in closing, I would like to leave this verse from Philippians 4:13. Sabi dito, I can do all things through Christ who strengthened me. So let God be our strength. Kasi wala talagang imposible pag yung Panginoon na yung magtrabaho sa buhay natin. Yes, we are sinners. Hindi tayo worthy sa kanyang graces. But then our God is the most forgiving God, di ba? I know, lahat ng mga hirap natin, na pinagdaanan natin, lahat ng mga struggles na yan, di ba? Meron niyang kapalit. Kasi may promise yung Panginoon na siya yung mag-strengthen sa atin to keep going and to finish strong. So with that, thank you and to God be all the glory. Wow, grabe. No? So thank you so much, GMDBO. We honor you, we respect you. Thank you for your very real